Turns mula sa Mindanao patungong Comelec, Manila. Umabot na sa 68.41% ang total election returns na nabilang mula sa buong ARMM. Sa Maguindanao na gumamit ng Direct Recording Electronic System o DRE, 99% o halos kumpleto na ang election returns. Sa Sharif Kabunsuan, 99.71% naman ang naipadalang ERs sa pamamagitan ng Optical Mark Reader o OMR system. 79.34% sa Basilan at 63.39% sa Lanao del Sur. Pinakakaunti ang ERs na naipadala ng Sulu na 33.53% at ng Tawi-Tawi na 49.60% dahil ibinabiyahe para ang ilang ballot boxes mula sa mga isla. Paalala ng Comelec sa mga kandidato, kahit malaki ang kanilang lamang, hintayin munang matransmit ang lahat ng ERs bago magproklama ng panalo. Nakaprograma raw kasi ang computers na magpiprint lang ng Certificate of Canvass at Proclamation kapag 100% na ng ERs ang transmitted. The Commission can lower it. It can say, let's say, from 100 to 98, but that will need a resolution of the entire Commission. And unfortunately, we are not all gathered here in Manila. Nakasama sa ating sistema din nun na unahan sa proclamation, bahala na ang protesta. Yan ang iniiwasan ho natin Ngayon, para maganda, let us follow the rules. Let's stick by the rules. Pagka proclaim them at the proper time. Ipoproklama ng Comelec bukas ng hapon ng ARMM Governor at Vice Governor. Pero ayaw pa nilang sabihin kung sino ang mga nangungunang kandidato para wala raw trending. Umabot ng mahigit 1.2 million o 84% ng 1.5 million registered voters ang bumoto sa ARMM. Hindi lang ang DRE at OMR system ang gagamitin ng Comelec sa 2010 elections, kundi pati na rin ang biometric system na tumutukoy sa larawan, pirma at fingerprints ng mga botante para luminis ang voters list. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Sangkatelbang irregularidad ang natuklasan ng Commission on Audit sa paghawak ng pera ng mga opisyal ng Presidential Commission on Good Government. Nagpapatrol Alvin El Chico. Nasa sentro na naman ang kontrobersya ang PCGG. Bukod sa pagkakadawit ni PCGG Chairman Camilo Sabio sa kontrobersyal na away ng Meralco at GSIS, lumabas din sa pagsusuri ng Commission on Audit ang ilang irregularidad sa ahensya. Una, nabulgar ng COA na hindi makita o walang record kung nasaan ang $34 million o 1.4 billion pesos na na-recover na nakaw na yaman sa mga bangko sa Switzerland. Walang maipakitang record ang PCGG sa COA kung nasaan na ang bilyong pisong deposito. Pero itinanggi ito ni PCGG Commissioner Narciso Nario. Hindi ko nga maintindihan This is not true. They can just go there sa PNB and then check by themselves this deposit. I think it's around $30 million. $30 million? Dollars. Pero nang hiningan ng dokumento na magpapatunay na nakadeposito nga sa PNB ang pera, ayaw itong ilabas ng PCGG na walang pahintulot ni Chairman Sabio na hindi naman mahagilap. Matipid din ang paliwanag ng COA sa loob ng PCGG sa isinagawa nilang audit. Hindi namin sinabi doon na missing makita po ninyo at basahin na lang po ang bounce. Babasahin na lang po natin sa report, please. Natuklasan din ng COA na hindi nakalista sa libro ng PCGG ang pagbili ng dagdag na shares of stock ng kumpanyang Palm Avenue Holding Company na nagkakahalaga ng 331 million pesos. Umabot din sa mahigit 6 million pesos ang in-advance na pera ng mga opisyal at empleyado na hindi pa rin naliliquidate. Ang ibang pondo ng bayan, 3 taon nang di naliliquidate ng mga opisyal na wala na sa PCGG. Hagip din ng report ng COA ang pagkakaroon ng 2 chief of staff ni Commissioner Rick Absede. Bawal daw ito, sabi ng COA, pero ayaw na muna magsalita ni Absede. Sumobra rin ang ilang opisyal ng PCGG sa takdang allowance ng cellphone charges. Halimbawa nito, ang mahigit 100,000 pisong sobra ni Commissioner Nicasio Conti. Pero may pambawi rin ang PCGG dahil nakarecover sila ng 757 million pesos mula sa dividendo ng isang sequestered company sa Philippine Telecommunications Investment Corporation. Sabi ng PCGG, aabot pa raw ng 2 bilyong piso ang maaaring ma-recover ng gobyerno. Alvin El Chico, Patrol na Pilipino. Nagkulong ang isang dating pulis sa kanyang sariling bahay sa North Cemetery para iwasan ang mga pulis na sana'y huhuli sa kanya dahil sa kaso ng panunutok ng baril. Nagpapatrol, Nico Bawa.
Nabasag ang katahimikan sa North Cemetery sa Maynila nang halughugin ng Santa Cruz Police ang mga barong-barong doon alas 5 kanina madaling araw. Pakay nila ang dating pulis na si SPO3 Victorio Suarez na inireklamo ng panunutok ng shotgun noong Biyernes. Pero imbis na sumama sa pulis, nagkulong ito sa kanyang bahay. Sir, huwag mo na kayong tumalikod sa akin. Bakit? Makikiusap ko kasi. Punta lang ako sa pista niya mamaya, sir. Itinanggi ni Suarez sa mga paratang at hindi pa rin sumunod sa mga pulis. Kaya ang pag-usap sa inyo bilang tao. Tinakpan pa niya sa kanyang kamay ang kandado ng gate nang tangkain itong sirain ng mga pulis. Nag-usap na kami ni Kevin. Hindi nga pinabubuksan ng araw. Pagkatapos ang halos isang oras na pakikiusap, puwersahan na pumasok ang mga pulis. Pagpasok sa kanyang bahay, nakita ng mga pulis ang isang shotgun, mga bala at ilang sachet ng marijuana. Ito daw ay pag natitigan daw lang, yun na, nilalabas na yung shotgun niya, nanunutok ng mga tao rito. Matapos maaresto, sinumbong ng mga residente doon na matagal na palang nananakot si Suarez sa kanila at sa mga bumibisita sa sementeryo. Wala po kaming magawa kasi nga ganoon nga ginagawa niya. Nag-ano lang po kami ng baril. Pinananakot niya, baril. Napag-alaman ring na-dismiss sa serbisyo si Suarez noon sa kaso extortion at illegal possession of firearms. Ngayon, makukulong naman siya sa kasong drug possession at grave threat. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Agaw eksena si Batangas Governor Vilma Santos at ang kanyang mga anak na sina Luis Manzano at Ryan Recto sa oath-taking ni Ralph Recto bilang bagong NEDA Board Chairman sa Malacanang. Pinagkaguluhan at pinilahan sila Governor V, Luis at Ryan na mga gustong magpa-autograph at magpa-picture. Nakita naman sa seremonya sina Vice Presidente Noli Di Castro at si Governor V, kaya naman di naiwasan na matukso sila bilang unbeatable tandem sa 2010. Pero sa halip na sumagot, dinaan na lang nila sa tawanan ang mga kantsaw. Alamin natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa ating guest star patroller, Gretchen Pulido. Gretchen. Salamat, Karen. Pinagkaguluhan ng concert queen na si Pops Fernandez sa kanyang pagdating sa Hall of Justice sa Mandaue City sa Cebu. Inireklamo ni Pops sa Prosecutor's Office ang isang nagngangalang Jeffrey Serrano na umano'y associate ng isang events organizing business na nag-organisa ng naudlot na concert ni Pops noong Mayo. Hindi raw kasi sinunod ng producer ang usapan ukol sa bayaran ng talent fee. Samantala, naging emosyonal si Casey Concepcion ang pag-usapan ng amang si Gabby Concepcion at ang tumayong pangalawang amang si Senator Kiko Pangilinan. At farewell concert ng batang Phil British si Charlie Green, tinangkilik ng fans. Star-studded at sold out ang farewell concert ng batang singing sensation na si Charlie Green kung saan hinaranan niya ang mga fans ng mga paborito niyang mga kanta. Bentang-benta naman ang sinulat na kanta ni Richard Boone para kay Charlie. I really like the song. It's got a really good beat to it. And it's appropriate for my age. Pinapangarap naman ng komedyanteng si Ai de las Alas na makasama si Charlie sa isang pelikula. Oo, akong nanay niya. I'm living my dream. And sana maging proud. Usap-usapan pa rin ngayon ang pagiging emosyonal ni Casey sa first live interview niya sa The Boss nang pag-usapan ng amang si Gabby Concepcion. Yung love unconditional yun eh. Papa ko siya. Kahit anong mangyari, kahit 13 years kami hindi nagkita, papa ko siya. So, I love him because he's my father. Pero wala ring papantay sa pagmamahal ni Casey sa tumayo niyang pangalawang ama na si Senator Kiko Pangilinan. He's a very good father. Yun naman yung talagang lumaki ako na nakita ko rin kung ano yung meaning ng may naghahatid sundo rin. Hindi yun madali para sa isang lalaki yun na yung may ikasal na may anak, diba? So, malaking bagay sa akin yun. What is the story behind to you by...
At susunod, exclusive buntis, hinold up at binaril sa tiyan, sanggol, patay. Court of Appeals Presiding Justice Conrado Vasquez na insulto raw ng unahang maglabas ng hatol sa kaso ng GSIS at Meralco. Exclusive, amain na naghampas sa bata sa semento, kinasuhan na ng murder. Mall sa Baclaran, 2 araw nang nasusunog. Baron Geisler, binawi ang alok na areglo sa pamilya Martinez. At grabe, nagpatikim sa unang concert. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World.